So gawin po natin culture na every time nagkakaroon po tayo ng declaration ay lakasan po natin kasama ng pagtaas ng antas ng ating pananampalataya. Okay, ready? I declare I will experience God's faithfulness. I will not worry. I will not doubt. I will keep my trust in Him, knowing that He will not fail me. I am more than a conqueror. I will give birth to every promise God put in my heart, and I will become everything God created me to be. I declare that God has great plan for my life. He is directing my steps. He will work out every detail to my advantage. He is about to release a special grace to help me accomplish His purpose and fulfill His vision. These are all my declarations in the powerful name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Pwede mo bang sabihan ang 5 tao, you are blessed forever? At hilingin po natin si Blessy. Pangungunahan niya po tayo sa atin pong confession ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the Rock. Praise the Lord. Thank you, Blessy. Makakaupo na po kayo. Alam niyo po, every month ay meron po tayong sineselebrate na theme sa atin pong church because this year is the year of full blast. Amen. Pwede ba sabihin natin, full blast? So, year 2024 is the year of full blast, the year of overflow, maximum level, highest level. Yan po yung ibig sabihin. At nung tayo po ay nagsimula ng month of January, prepare po tayo. Month of February, it's about full blast prayer. Month of March, it's all about full blast commitment. Okay? Month of April, it's all about full blast, ano ba yung ano natin? Full blast soul winning. Month of May is our full blast worship. At ngayon po ay nandito po tayo sa month of June, and it's all about full blast blessings. Okay? Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are blessed forever. Alam niyo po, ang topic ng full blast ay ang topic po ng blessing ay napakalawak. No? And I believe 1 month, one topic every week, every Sunday, or one topic every Power Wednesday, every Miracle Night is not enough. Napakalawak po pag pinag-usapan ang blessing, kasi po pag pinag-usapan ang blessing, this is not just material. The material things. This is not just financial. Amen. Napakalawak ng topic ng blessing. At sa umaga pong ito, I want to discuss important truths or seeds of truth. I cannot tackle everything. Pero pumili po ako ng 4 na seeds of truth, important truth with regards to blessing. And I just pray that these seeds of God's Word will be planted in our mind, in our hearts, in our soul, and it will bear fruit 30, 60, 100 times. Can I hear your amen? So ang title ng ating topic sa umagang ito, Seeds of Truth about Blessing. But meron po muna akong katanungan. I have a question. Do you really want to receive God's blessings in your personal life, your family, and your ministry? Because if you really
desire to be blessed, dapat you are also willing to pay the price. Amen. You are also willing to face the responsibilities that is accompanied the blessing. Sa bawat pagpapala na ating natatanggap, may kaakibat na mga responsibilities. But are you willing? Are you really willing to be blessed? At ang pinag-uusapan din po nating blessing because we want that blessing that comes from our God. This is not an ordinary blessing, but something supernatural. No, yan po yung kailangan talaga nating mga pagpapala. Hindi mga pagpapala na kaya nating makamtan sa pamamagitan ng ating mga kamay, sa pamamagitan ng ating husay, sa pamamagitan ng ating kalakasan, but we want to receive a different kind of blessings, blessings that comes from God alone, so that the glory will be given to Him. Amen. The word bless and blessing is mentioned 400 times just in the Old Testament alone. So makikita natin yung importance ng topic na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakalawak pag pinag-usapan natin ang blessing. At sa totoo lang, maraming mga tao nagsasabi they want to be blessed, but they are not willing to pay the price to be blessed. Alam nyo, may mga universal blessing nang gagaling sa Panginoon. Ito ay nasa category ng gift. May mga blessings na universal, may mga blessings na ang category ay gift, regalo. Ibig sabihin, wala kang dapat gawin, mapapasayo. Bumubuhos ang ulan, sumisikat ang araw para sa mga matuwid at sa mga makasalanan. Ang tawag po diyan, universal blessing. General blessing. Ang category niya, gift. Binigay sa iyo hindi dahil karapat-dapat ka. Binigay sa iyo dahil ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Sino dito nakagawa ka ng kasalanan, medyo matindi-tinding kasalanan ang nagawa mo, pero nung ikaw ay huminga, may pumasok pa rin na oxygen sa ilong mo at sa iyong respiratory system because God is a gracious God. Amen. Ang tawag dyan ay gift in the category, ang tawag dyan ay blessing in the category of gift. Pero may mga blessing na ang category ay reward. Mapapasayo lang yan kung ikaw ay tatalima sa mga katotohanan at prinsipyo ng Diyos. Do you really want to be blessed? Blessing generally refers to God's favor, approval, provisions, and divine protection bestowed upon individuals or communities as well as spiritual prosperity, happiness, and well-being. Na pagka naranasan natin yung kabuuan ng pagpapala ng Diyos, nasasakop nito ang iba't ibang bahagi ng ating mga buhay. Hindi dahil ang tao ay maraming pera, ay nararanasan niya na ang kabuuan ng pagpapala ng Diyos. Sino dito may kilala kayo na napakarami namang pera pero miserable ang buhay? Wasak ang pamilya. O spiritually walang pagkakilala sa Diyos. But we want to experience that supernatural blessings of God na tatamaan lahat ng area ng buhay natin. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are blessed forever. So hindi ko na po pakatatagalin. I have 4 points this morning. Number 1, seed truth number 1. God wants you
to be blessed. God wants to bless you. Ito po ay isang katotohanan na napakahalaga na ma-absorb talaga natin. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay pagpalain. Why? Because God is a blesser. It's His very nature. Now when He created His creation, nag-release kaagad ang Panginoon ng blessing. In the book of Genesis chapter 1 verse 28, book of Genesis, the first book of the Bible, the book of origin. Ang sabi po dito, when He created man, He created the male and female. Ang sabi po dito, He created them in His image. Verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. God blessed them and said to them. Mahalaga yan. Mamaya makikita natin yung importance nung sinabi nito that God blessed them and said to them. Pero isang katotohanan na makikita natin sa original creation ng Panginoon, when God created man, male and female, He blessed them. Wala pang ang ginagawa. Nilikha ng Panginoon, pinagpala niya na kaagad. Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. God wants to bless you. May mga pagkakataon lang na napipigilan ang Panginoon na tayo ay pagpalain. Yung pagpapala na nasa category ng reward, something spectacular, something supernatural, kasi may mga pagkakataon na nalalabag natin ang mga kautusan, ang mga salita ng ating Diyos. Psalm chapter 67 verse 6, then the land will yield its harvest, and God, our God, will bless us. God will bless us, and all the ends of the earth will fear Him. God wants to bless you. Kung merong isang katotohanan, seed of truth, na dapat maitanim sa isip natin, sa puso natin, ang nais ng Panginoon ay ikaw ay pagpalain. Amen! Actually, ang isa pong kilalang verse, Jeremiah 29:11, ang sabi, for I know, sabi ng Panginoon, sa bansang Israel, in their lowest point, ang sabi ng Panginoon sa kanila, my plan for you is not to harm you, but to prosper you, to give you hope and a future. God, our God is a blesser. God wants to bless you. Psalm chapter 5 verse 12, for surely, O Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. Ang nais ng Panginoon, pagpalain tayo at paligiran tayo ng kanyang favor, ng kanyang grace. Na ang Panginoon, pag nagpala, dahil tumalima tayo, ang pagpapala ng Panginoon ay higit pa sa ating inaakala, sa ating inaasahan, because our God is a gracious God. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are blessed forever. 1 Peter chapter 3 verse 9. Now, we need a lot of God's Word because faith comes by hearing and hearing by the Word of God, that every time we receive God's Word, our faith will level up. It will elevate. Sino dito tumataas ang antas ng kanyang pananampalataya? Unti-unti mo na talagang tinatanggap, pinaniniwalaan mo na ang nais ng Panginoon pagpalain ka. Amen! Kaya alam nyo, pag ito tinanggap mo, alam mo na ang buhay mo ay mananagumpay. Maniniwala ka, they will begin to believe na hindi ka lang ganyan, hindi lang ganyan ang buhay mo, may ile-level up pa yan. Amen.
1 Peter chapter 3 verse 9. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing. Because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Paulit-ulit yan. Alam mo kung bakit tayo nilikha ng Panginoon? Upang tayo ay Kanyang pagpalain. Na si Lord, nung kinikreate pa lang ng Panginoon ang Kanyang creation, kinikreate pa lang ng Panginoon ang tao, He is so excited to bless us. Amen. Romans chapter 8 verse 31. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? God is not against you. He is for you. Sino dito yung nagkaroon ng feeling na parang pinipersonal ako ni Lord? Yung kapitbahay ko, siguro favorite ni Lord, pero ako, parang galit si Lord sa akin. No. The devil is a liar. Maaaring may mga pangyayari lang sa buhay natin o sa ating family, mamaya makikita natin yan, na naging dahilan upang mahadlangan ang pagdaloy ng pagpapala ni Lord sa mga buhay natin. And I believe it is not an accident that you are here right now or sa mga kasama natin via FB Live na matutunan natin itong mga katotohanan na ito so that we can reject the lies of the devil, that God is against you, but dapat tanggapin natin ang katotohanan that God is not against you, God is for you. Amen. That the second person of the Godhead, our Lord Jesus Christ, He became human. He lived among us for 30 years. And He died on the cross. Para kanino? Bakit siya namatay? Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa atin bayaran ang ating mga kasalanan. Many times, we hinder what we supposed to receive from God because we don't believe we are worthy. Of course, kung ang titignan natin ay ang mga sarili natin, our own righteousness, our own holiness, hindi talaga tayo karapat-dapat. Kapag titignan natin ang sarili natin before a holy, holy, holy God, hindi talaga tayo karapat-dapat. But praise God for the gospel of our Lord Jesus Christ, who has qualified us to receive all of God's blessings. Ito po ang susi, mga kapatid. Tingnan niyo po ako. Ang susi, dapat ang tao ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo, kilalanin siyang Panginoon at tanging tagapagligtas ng kanyang buhay. Ang pangako ng Panginoon, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the rights, the authority, the power to be called children of God. Ang tao ay hindi talaga karapat-dapat, lalo na dahil nagkasala si Adan at si Eva. But because of the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross, tayo ngayon ay may nagkaroon ng pagkakataon na maging natawaging mga anak ng Diyos. At dahil tayo ay nagkaroon ng pagkakataon because of the power of the gospel, naging karapat-dapat tayo sa mga pagpapala ni Lord. Not because we are worthy, but because of the grace of God, naging karapat-dapat tayo. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Pwede ba nating sabihin, thank you Lord? Ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Wow! Alam nyo, ang blessings pala ng Panginoon na ibinibigay sa atin, pinagkakaloob sa atin, hindi lang pang dito sa
present temporality sa mundong ito, pero meron pa tayong inaasahan na mga blessings. Ginawa tayong mga tagapagmana. Actually, ang sabi ng salita ng Diyos, we are co-heirs with Christ. Kung baga sa bank account, ano tayo? Joint account with Christ. Kung ano meron siya, meron tayo. Ganyan ang biyaya ng Panginoon. God wants to bless you. Can I hear your loud amen? So sana mag-sink in yung katotohanan na yan. God is not against you. God is for you. God wants to bless you. God is not against mankind. God is for us. Kaya ang nais ng Panginoon, the desire of God is that everyone will come to repentance. Hanggat maaari nga ang nais ng ating Panginoon, ang buong mundo, ang lahi ng tao ay magpakumbaba, manampalataya, kilalanin si Jesus Christ as Lord and Savior. Kaya nga tayong lahat, kung ikaw nandito ka ngayon, you already surrendered your life. You are here not because of religion. You are here because of your relationship with Jesus Christ. Jesus Christ is your Lord. Jesus Christ is your only Savior. Meron tayong responsibility to share the gospel to others. Amen. And one day, haharap tayo sa ating Diyos. At mananagot tayo dahil binigyan niya tayo ng mga responsibilities. Remember, if you want to be blessed, may kaakibat yan na mga responsibilities. Can I hear your amen? Seed truth number 2. God's blessing is released through declaration. Hindi nyo ba napansin dito sa Christ the Rock? Hindi po pwedeng tahimik ka. Kinakailangan natututunan mong mag-declare. Kung yung katabi mo, hindi ka dinideklaraan, maghanap ka ng ibang mauupuan. Find someone who will declare blessings upon your life. At maging nung unang panahon, yung mga Levites, ang sabi ng Deuteronomy chapter 10 verse 8 up to 9. At that time, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord. By the way, ang tribe of Levi, sila yung tribe ng mga priest. Ang sabi dito, ito daw yung kanilang job description. To stand before the Lord, to minister, and to, look at this, pronounce blessings in His name as they still do today. Ang mga spiritual leader, magmula nung Old Testament, ang isa sa kanilang ministry is to pronounce blessing. Dahil isang principle na hindi naunawaan ng marami, ang blessing ay dumadaloy through declaration. Maraming Christian hindi naniniwala doon. Kinapitalize ng kabila, kinapitalize ng dyablo. Sino dito may na-encounter kayo, naka-experience ng curse or curses because of incantation? Yung mga pangkukulam, nag-release ng sumpa. Minsan nga, hindi naman kukulam. Tao lang nag-release ng sumpa, may tinatamaan eh. In the ministry of deliverance, marami tayong nahuhuling ganon. Yung kaawa, yung dyablo, kinakapitalize yun, mga Christian, hindi maniwala. Remember, blessings flow through declaration. Sabihan mo nga ulit yung katabi mo, you are blessed forever. At maging nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, our Lord Jesus Christ, bago siya mag-ascend sa heaven, binigay niya yung kanyang marching order. Go and make disciples of all nations. Preach the gospel to all creatures. Pagdating ng Luke 24:50, bago siya mag-ascend sa heaven, when He had led them out of the vicinity of Bethany, He lifted up His hands and nag-pronounce. Pat mismong ang Panginoong Jesucristo, siya ay nag-pronounce ng blessing.
Kaya kinakailangan, we really need the renewing of the mind. We need to revolutionize our mouths and to level up our faith. Magsisimula tayong i-reject yung mga negative words coming out of our mouth. Magiging maingat na tayo sa pagsasalita. Nagkukwentuhan nga kami nila Brother Jaime, ang sabi ko, meron akong, nag-sermon ako sa isang funeral service. And I found out, kaya namatay yung lalaki, binisita siya ng kanyang tatay. Matagal silang hindi nagkita ng tatay niya, binisita siya. Pagdating ng tatay niya, ay nakahiga siya sa sa yung duyan. Pagdating ng tatay niya, sabi niya ba naman sa tatay niya, buhay ka pa? Ang sabi ng tatay niya, mauuna ka pa sa akin. Pagdating ng hapon, namatay. Coincidence, the power of the mouth. Listen to this. The kingdom of God is voice activated. Akala natin, technology lang yan. Ang technology ay kinukuha lang yan sa mga nangyayari sa reality at sa paligid. The kingdom of God is voice activated. Even our Lord Jesus' ministry was a declarative ministry. Kanina tumayo dito si Beautiful Blessy. Meron siyang, pinangunahan niya tayo sa isang confession. Ano yon? Luke 4:18 to 19. Gusto kong tingnan niyong mabuti ang Luke chapter 4, verse 18 to 19. Anong sabi diyan? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to what? Preach. To preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. To proclaim liberty to the captive and recovery of sight to the blind. To set at liberty those who are oppressed. To proclaim the acceptable year of the Lord. The ministry of our Lord Jesus Christ is a declarative ministry. Tatandaan po natin, ang seed number 2, ang pagpapala ay dumadaloy sa ating mga salita. And the most powerful prophet in your life, listen to this, look at me, the most powerful prophet, yung nagde-declare in your life is none other than yourself. Ano ang declaration mo sa sarili mo araw-araw? O lalo na kung ikaw ay nasa position of authority, ano ang dinideklara mo sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon under your authority? If you are a parent, you are a God-delegated authority. Anong dinideklara mo sa iyong mga anak? It's very, very important. Sabihan mo nga ang iyong katabi, bagay talaga sa iyo ang pinagpala. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. So maging culture natin dito sa Christ the Rock, kahit na yung mga biruan na negative, i-reject natin yon. Amen? But we will begin to speak words of life and blessings. Di ba? Minsan nakakita tayo ng kapatiran, bagong gupit. Di ba? Bagong tasaka. Buhay pa ba? Di ba? Parang masyadong negative. Minsan nga may mga magulang, ang ganda-ganda pangalan ng anak, pinapapangit. Alam nyo ba sa Israel, ang pangalan ay nakakonect sa destiny ng isang tao. Kaya nga si Jabez, kinounter niya yun eh. Kasi ang pangalan na Jabez, ang ibig sabihin ay pain. Kaya nga kinounter niya yun at nagsimula siyang magdeklara at nagsimula siyang manalangin, Lord, bless me. Dapat papalitan na natin ang ating mga vocabulary, ang ating mga words. Amen. Seed number 3. Seed truth number 3. God-given mission is dependent on His blessings. Kaya hindi pwedeng hindi natin pag-uusapan ng pagpapala. At kaya nga din pag pinag-uusapan ng pagpapala, maging sa church, ang dyablo naglalagay ng malis sa isip ng tao. Nakarinig na ba kayo doon?
Narinig lang yung blessing, prosperity gospel yan. Kasi ayaw ng dyablo mapagpala ka. Kasi mas marami kang magagawa kay Lord kapag ka ikaw ay pinagpala. Bakit? Kasi yung fulfillment ng mission natin dependent sa blessing ni God. Amen. The meeting of need is not dependent on the supply in hand, but on the blessing from the hand of God that provides the supply. That is something supernatural. Na kahit na may crisis, kahit na may famine, kung gusto kang pagpalain ng Panginoon, walang makakapigil. Can I hear your amen? Eh yung mga milyon-milyon nga na mga Israelites, nasa wilderness sila for 40 years, pero dahil ang gusto ng Panginoon, mabuhay sila, makatawid sila sa promised land, prinubide ni Lord ang lahat ng pangangailangan. And it's something impossible. For millions of people to live in the wilderness for 40 years, it's impossible. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Yung titignan ng iba, parang imposibleng umasenso buhay nito. Sa tingin nila yon, pero kaya kang paasensohin ng Panginoon, kaya kang pagpalain ng Diyos. Can I have your amen? Because as believers, as sons and daughters of the kingdom, we are not just living in the natural realm, we are living in the supernatural realm. The economy of the kingdom is not dependent on the economy of the world. Amen. Ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 10? Now He, God, who supplies seed to the sower and bread for food, will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. God is the supplier. Kaya ang ministry ng Panginoon, hindi nakadependent sa supply na nakikita natin. Kasi kung tayo ay magdedepend sa supply na iniingatan ni Sister Ann, hindi na tayo makakakilos. Pero hindi tayo doon dependent. Nakadependent tayo doon sa nagbibigay ng supply. Kahit sa tingin natin sa reality, hindi kakayanin ng supply natin. Pero may supply na dumadaloy mula sa Panginoon. Can I hear your amen? Sabihan mo nga ang iyong katabi, payayamanin ka talaga ni Lord. Ano ang sabi ni Apostle Paul? Ang sabi ni Apostle Paul, and my God shall supply all your needs according to His glory, according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero bakit tayo susuplayan ni Lord? Susuplayan ka ni Lord kasi ginagawa mo ang pinagagawa niya. Can I hear your amen? Pero kung hindi mo ginagawa ang pinagagawa sa iyo ni Lord, bakit kanya susuplayan? Kukonsintihan lang ni Lord ang layaw mo? Of course not. Merong isang man of God, ang ganda na ng buhay niya. Siya ay cupbearer sa Persia. By the way, ang Persia, yan ang modern Iran ngayon. Ang ganda na ng buhay niya. Siya ay cupbearer ng hari ni King Artaxerxes. And then he found out na ang wall of Jerusalem, it was in ruin. Ang wall nung kanilang panahon, yan ang nagsisilbing kapag ka ang pader, ang wall na nakapaligid sa isang lungsod ay mataas, malawak, matibay. Ito ay nagpapakita ng kalakasan ng kayamanan ng isang lungsod. Ibig sabihin, may pinoproteksyonan yung lungsod na yon. Subalit, ang Jerusalem, wasak ang wall. Itong man of God na ito, by the name of Nehemiah, he began to cry out before God. At nung nakita siya ng hari na siya ay mukhang malungkot, nagtaka yung hari kasi, itong, by the way, ang cupbearer, siya ang personal na naghahain ng pagkain sa hari.
Actually, nung unang panahon, bago kainin ng hari ang kanyang pagkain o iinumin yung wine or anumang inumin, titikman muna yan ng cupbearer. Bakit? Kasi baka lasunin yung hari. Ibig sabihin, ang cupbearer ang most trusted na tao ng king. At ito, si Nehemiah. So tuwing dumarating si Nehemiah sa harapan ng hari, siya ay punong-puno ng energy. And one time, nakita ng hari, iba ang muka ni Nehemiah. So tinanong siya kung bakit. At ipinagtapat ni Nehemiah yung kanyang kabigatan. Nehemiah chapter 2 verse 4, the king said to me, ang sabi ni Nehemiah, what is it you want? Iba talaga kapag ka ikaw ay may favor kay God. Yung pabor na yon ng Diyos dadaloy sa tao, yung salita ng Diyos lalabas sa bibig ng tao, ano bang kailangan mo? What is it you want? What is your request? What are your requests? Inilatag ni Nehemiah. Alam nyo, kung titignan nyo ito nung panahon ni Nehemiah, impossible na sagutin yung kanyang request. Ano-ano ba itong mga request na ito ni Nehemiah? Number 1, permission to send him to Judah. Permission for a long period of time. Ibig sabihin, humihingi siya ng leave. Kasi may pinagagawa sa kanya si Lord. Sino dito nakaranas no? Hindi na ako bibigyan ng leave. Kaya lang merong training. May asod. Paano kaya to? Baka hindi ako payagan. Si Nehemiah, inilatag niya. Alam ko may favor ako kay God. Inilatag niya. Ito, ganito po katagal. Mawawala ako. Number 2, another request. Letter to the governors of Trans-Euphrates. Ito ay parang probinsya, no? For a safe travel within their territories. Ang hinihingi ni Nehemiah, leave. Lord, bigyan mo po ako ng leave. At bigyan mo pa ako ng authority. Na pag dumaan ako dyan sa mga dadaanan kong mga provinces, dapat safe ako. Poproteksyonan ako kung sino mang mga governors ang nandyan. Grabe yung hinihingi, yung dinidemand ni Nehemiah sa king. Number 3, last. Letter to the manager of the king's forest to supply him with timbers. Grabe. Ang kaano nito, ang katumbas nito ay ginto, mga ginto. Ang mga timbers nung kanilang mga panahon, mga kahoy na matataas, ang katumbas niyan ay kayamanan, ginto. Ang sinasabi ni Nehemiah sa hari, ang sinasabi ni Nehemiah doon sa hari, bigyan niyo po ako ng kayamanan. Meron akong gagawin, may pinagagawa sa akin si Lord. Nehemiah chapter 2 verse 8. And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my request. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! It is something supernatural. And I pray that this month of June, we will experience that kind of favor from our God. Can I hear your amen? Lord, lahat ng nag-amen, iparanas mo po sa kanila. There is a definite correlation between our commitment to the fulfillment of God's will and His hand of blessing being upon us. Pag ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, nandun ang protection ni God, nandyan ang provisions ni God. Amen. Alam nyo, nagmi-meeting kami ng board. Malapit na ang ating 40th church anniversary. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Mabuti ang Diyos! Ang kailangan natin na fund para sa darating, dapat po yan ay August 25. Kaya lang ay pinanalangin kasi ni Remelin na i-reschedule, kaya nausog po. Naging September 1.
At ang kailangan natin ay almost 500,000 para sa ating anniversary. Meron tayong 500,000, ano? Ann, treasurer natin. Nasa supply ni Lord. Can I hear your amen? Sabihin nga natin, God will provide. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Alam nyo ba kung paano mag-provide si Lord? Pag nagpo-provide si Lord, hindi yan paggising natin, andyan na yung isang plastic ng pera o bayong ng pera, hindi ganon. Pinapadaloy niya sa bawat isa sa atin. That is why, huwag kang magtataka, itong mga susunod na panahon, may mga pagdaloy na mga pagpapala sa buhay mo kasi may pinagagawa sa atin ang Panginoon. Amen? Who knows, meron lang, isa lang dito, magsasabi na kagad, Bishop, may kakaibang dumaloy na pagpapala. Magkano 500,000 lang pala? Sagot ko na yan. Can I have your amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Last, seed number 4. God's blessings flow through family lines. Alam nyo ba sa ministry ng deliverance, pag nakaka-encounter kami ng mga sakit at karamdaman, inaalam ko rin, sandali, ang nanay mo ba o tatay mo may ganyan ding sakit? Ang lolo at lola mo ba may ganyan din sakit? Kasi may mga sakit at karamdaman, may mga sumpa na dumadaloy sa bloodline o tinatawag na family line. Kailangan yon pinuputol. Sa kabaliktaran, meron ding mga blessings na dumadaloy sa bloodline, sa family line. Sa gumagawa ng masama, ang dadaloy ay sumpa. Sa gumagawa ng tama, ang dadaloy ay pagpapala. Doon sa mga nangyari sa ating mga ninuno, hindi na natin alam kung ano ginawa nila. Pero tayo ngayon, mayroon tayong mga pwedeng gawin for the sake of the next generation. Gawin mo ang tama hindi lang para sa sarili mo. Gawin mo ang tama for the sake of the next generation. Amen. For your children and your children's children. Pag tinitignan ko ang mga apo ko, ang iniisip ko, naku, kailangan kong magtino for their sake upang yung pagpapala dadaloy from me to my children and children's children. Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love, look at this, to 1,000 generations of those who love Him and keep His. Grabe yan. Magpakatino ka lang, dadalo yung blessing, dadalo yung pag-ibig ng Diyos, yung katapatan ng Panginoon sa 1,000 saling lahi. Amen. God's blessings are not limited to a single lifetime, but can extend through 1,000 generations for those who love God and obedient to Him. Hallelujah. Alam nyo, minsan meron kang favor ngayon, may nararanasan kang favor. Napansin mo, grabe, may kakaiba akong talento. Mamalay-malayan mo, doon pala sa mga naunang henerasyon, may mga magagaling pala, talented, creative, dumaloy lang, naambunan ka, nabiyayaan ka, may mga gumawa ng tama doon sa mga naunang henerasyon. Our obedience and reverence to God can pave the way for blessings to flow through our family lines. Praise the Lord. Kaya nga alam nyo, napakainam, kung may mga nagsimula ng tama sa taas, huwag mapuputol sa iyong kapanahunan. But instead, you will live a godly life by the grace of God upang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng blessings and favor ng Panginoon sa mga susunod na saling lahi. Psalm 103 verse 17-18, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him,
and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. Napakainam na magtitino talaga tayo, dadaloy ang mga pagpapala ng Panginoon. Na to the point, pag may nagawang mali, yung nandun pa rin yung biyaya, mabiyaya pa rin ng Panginoon. Ha? May mga pagkakataon, nagkakasala yung mga Israelites, ang lumalabas sa bibig ng Panginoon because of Abraham, because of Isaac, because of Jacob, because of David, I am gracious to you. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Look at verse 39. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Maging yung ating spiritual life, yung ating paglilingkod sa Panginoon, maaambunan ang mga susunod na henerasyon. Let us serve God. Let us worship Him, not just for our sake, but for the sake of the next generation. Because this is an important truth when we are talking about blessing. Ang pagpapala ay dumadaloy sa family line. Kung paanong ang sumpa ay dumadaloy sa family line, sa bloodline, ganun din ang mga pagpapala. Last verse, Acts 16:31, they replied. Kasi yung jail guard, natakot na siya, anong gagawin ko para ako ay maligtas? Kasi nagulat siya pagtingin niya, yung mga pintuan ng yung prison cell, nakabukas lahat. Ang kaparusahan sa sundalong nagbabantay ng mga bilanggo, pag nakawala ang mga bilanggo, papatayin yung bantay. Natakot siya, paano ako maliligtas? Sumagot si Apostle Paul at si Silas. Ang sabi nila, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Even in the ministry, makikita natin yan. May mga kinakahabagan ang Diyos. Kasi dun sa mga unang henerasyon, may mga nanalangin, may mga naglingkod sa Diyos at kinahabagan ng Panginoon. Minsan hindi natin maunawaan, pero ganun talaga si Lord. Ang ating Diyos, marunong tumanaw ng utang na loob. Pag tayo ay sumasamba at naglilingkod sa Kanya. Nandito tayo sa full blast blessing. Do you really want to be blessed? Are you willing to pay the price? And are you willing to face all the responsibilities accompanied by that blessing? Amen? Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Let us pray. Just close your eyes and allow the Holy Spirit to really plant those important truths in your whole being. We are not just hearers of the Word, we are believers and doers of the Word. And allow the Holy Spirit to minister to you right now. The Parakletos, the third person of the Godhead. May ginagawa ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Hinahanda ka ng Panginoon dahil pag naihanda ka ng Diyos, hindi lamang ikaw ang naihanda. Naihanda ang mga susunod na saling lahi, ang mga susunod na henerasyon na gagamitin ng Panginoon for the fulfillment of His purpose. Kaya mga kapatid, sa umagang ito sa ating pagtatapos, huwag kang papayag na ikaw lang ang narito. Make it your mission to share the Word of God to your loved ones, to your families. And let us serve the Lord as a family. And I believe, hallelujah, we will be preparing our family lines for the next generations to come. Panginoon, nagdedeklara po ako ng masaganang pagpapala para sa inyong mga anak na naririto ngayon, maging sa mga kasama namin sa FB Live. Padaluyin mo ang mga pagpapala mo, Panginoon. Not just natural blessings, not just universal blessings, but I am praying by the power of the Holy Spirit, by the dunamis power, Lord, gawin niyo po kaming lahat na maging matapat.
upang ang pagpapala mo ay dadaloy ng dadaloy at ang aming pong dalangin ay mga pagpapalang hindi lang sapat but more than enough upang tustusan, Panginoon, ang patuloy na pag-usad, the advancement of the kingdom. I pray in the name of Jesus Christ, may you raise up end times kingdom financier from this church, people whom you will anoint, the anointing of Deuteronomy 8:18. You will anoint your people to gather wealth, to finance the advancement of the kingdom. You will raise up disciple makers. You will raise up deliverers. You will raise up church planters. You will raise up pastors whom you will use for your glory and for your honor, for the fulfillment of world evangelization. We praise you and we honor you. We give you all the glory and the worship, for these are all our prayers in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.